Magandang hapon. Ah, Habang umuulan dito ngayon sa ating kinalalagyan, at nagpapahinga tayo, magandang pag-usapan muna natin ang mga bagay-bagay patungkol sa kaharian ng Panginoon. Dami kasi nating mga paniniwala o mga pagpapaliwanag patungkol po sa salitang Kingdom of God. Kasi maraming mga kaisipan patungkol sa kaharian ng Diyos, kung ano at kung saan at ah, ano nga ba ito sa buhay natin? Ano ba nito ang relasyon sa Kingdom of God sa ating buhay? So, napakamaraming mga katanungan na dapat nating mapagbulay-bulayan dyan. Kasi sa Biblia, marami po tayong mababasa, practical, no? Practical lang tayo. Marami tayong mababasa o napapakinggan patungkol sa mga talata na nagsasabi patungkol sa kaharian ng Diyos. Minsan ito po yung sinasabi na Kingdom of God. Minsan ito yung sinasabing Kingdom of Heaven. So sa tingin ko, hindi naman siguro practical lang na pag-uusap natin. Sa tingin ko lang, hindi naman siguro ito iba-ibang kingdom na binabanggit dito. Iisa lang ito. Pag sabihin natin Kingdom of God at saka Kingdom of Heaven, isa lang po ang ibig sabihin nun. Now, maraming mga kaisipan o mga nangangaral din na iba daw yung kingdom na nasa atin at iba daw yung kingdom na darating. Kasi ang Biblia nagsasabi na, halimbawa, sa Matthew 6:33 na lang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Then in Luke 17, may binanggit doon na, for the kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo, nasa atin. At maliban doon, mayroon pang kingdom na binabanggit na for the kingdom of God is like a fishnet, o ano pang mga halimbawa na sinasabi. Then mayroon pang sinasabi doon sa Juan, unless a man be born again, he cannot see the kingdom. Hindi niya makikita. Ngayon, kung ating ipagkukumpara yung mga bagay-bagay na yun, yung sinasabing seek you first the kingdom of God, tapos sabihin naman, unless a man be born again, he cannot see. So, hanapin natin ang kingdom of God. Pero kung hindi ka mag-born again, hindi mo matagpuan. Nobody, no one can see the kingdom unless he is born again. Then, kahit na anong hanap mo, kahit sino man ang maghanap ng kaharian, kung hindi ka born again, according to the Bible, you cannot see the kingdom of God. Mayroon namang sinasabi sa Romans 17 ba? O 18? 17, 18. Roma 17. Okay, napin natin to. And I'm not very sure, no? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Okay, hindi po ako masyadong, yung mga verses kasi masyado ako makalimutin, no? So, ito's in Romans 17. For the kingdom of God is not meat and drink. Ang kaharian ng Diyos ay hindi daw pagkain, hindi inumin. Kung hindi ito ay katuwiran, kapayapaan, at kasiyahan, kagalakan, sa banal na Espiritu. Saan ang banal na Espiritu? For the kingdom of God is within you. So,
Itong mga bagay-bagay na ito, sa tingin ko, hindi ito maraming kingdom na sinasabi dito. Iisang kingdom lang ito. Now, kung tutukan natin ang istorya ng banal na kasulatan, even at the very start of Genesis, hanggang matatapos, ang pinag-usapan dito, ang bida dito ay ang bugtong anak ng Diyos, the Word, the Logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At saka focus ito sa tao. It is the spiritual man. Kasi when God created man, He created in His own likeness and image. So, ang taong ito ay spiritual na tao. Now, kung ating titingnan, kasi dito tayo sa sinasabi kong hanapin ang kaharian. Paano mo hanapin ang kaharian? Where is that kingdom? Can we find that kingdom? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, kung speaking about the kingdom, let's speak about being born again. Pag-usapan muna natin ang born again. Ano ba talaga ang born again? How can a person be born again? When you say born again, pag silang muli, kung pansinin natin yung salitang muli, tingnan mo yung salitang muli, again in English, meaning to say, kung ano yung una, inuulit again. So, tanongin natin ang ating mga sarili. Ano ba, saan ba talaga tayo unang isinilang? Ngayon, naitanong ko na po ito, nag-eksperimento po ako, naitanong ko ito ng mga kapwa ko kamanggagawa. Ang sabi nila, tayo daw unang ipinanganak sa laman. Kaya daw kinakailangan tayong isilang sa espiritu kasi tayo ay isinisilang sa laman. Now, kung ganun ang sagot natin na ang ating unang pagsilang ay laman, tama si Nicodemo na nagsasabi, babalik ba ako sa tiyan ng aking mama, ng aking ina, sapagkat unless a man be born again, maliban na ang tao isinilang muli, yung salitang muli, ay inuulit, isilang ulit. So, kung ako yung unang isinilang ay laman, tama si Nicodemo. Ay bakit sinasabi ng Panginoon na unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom. So, sabi niya, Nicodemo, ay yung sinasabi mo na babalik sa tiyan, hindi yun. Hindi yun. Kasi ang isinisilang sa laman, laman. Ang isinisilang sa Espiritu, Espiritu. You must be born in the Spirit. So therefore, mga kapatid, it is very clear. Hindi naman siguro mahirap unawain yung ang pagiging born again ay ang pagsilang muli sa Espiritu. Sapagkat tayo ay isinilang sa unang pagsilang ng tao ay sa Espiritu. Sa anong paraan? Sa anong sitwasyon? Anong pangyayari? Bakit ko sinasabi? Bakit natin sinasabi na isinisilang tayo sa Espiritu? Sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kanyang larawan. We were created or we were made in the likeness and image of God. So, para malaman natin kung ano tayo, alamin natin kung ano ang God. Kasi image tayo ng God eh. Now, according to John chapter 4 verse 24, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. So kung Diyos ay Espiritu, tayo ay katulad niya, tayo ay wangis niya, tayo ay larawan niya. Therefore, we are Spirit. Espiritu tayo. Tayo nilikha ng Diyos, Espiritu. So ano ang ibig sabihin naman ng Espiritu? Walang buto, walang laman, wala Spirit. So, kung natin titingnan, paano nangyari ngayon na tayo ngayon ay ganito? Kasi, yung taong nilikha niya sa Espiritu ay pinaghahandaan niya, marami tayong bersikulo makita sa Biblia na ito, pinaghahandaan niya ng laman. Ipinurma niya ito sa labok in Genesis chapter 2, verse 6 and 7.
nag-bold siya ng alabok. Then, he breathed into the nostril the breath of life. And that life is the spirit man created in the beginning. Sa pasimula pa ng lahat ng mga bagay. So ang tao kasi, lalabas dito na man was created and made. Yachar at saka bara sa Hebreo. Nang ibig sabihin yan, kapag ikaw ay created, meaning to say, came from nothing, nilikha. Iba yung nilikha at ginawa. Itong isa ay ginawa. So ano yun? Yung taong laman, yung putik na kanyang minomold, no? Alabok. Then yung spirit man na kanyang nilikha, created, iyang ihininga doon sa alabok. And that man in the spirit became a living soul. Okay, masyadong malawak, ano? Medyo malalim-lalim ng konti. Pero tingnan natin. Kasi ngayon, ang tao ay, we are now both spiritual and human. We have now the dual nature. After noong tayo ay nahinga doon sa labok. Okay. Ngayon, ano nangyari? Ang purpose noon ng God, because we have now the life of God in us, and that life of God is the spiritual man. The spirit man na nasa loob natin. That is the kingdom of God. Ang Diyos na naghari sa ating puso. There is the kingdom of God. Nasa atin ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian na yan, yun ang presensya ng Diyos na nasa atin. Yan ang power ni God na nasa atin, na kanyang ihininga. I-created niya. Ihininga doon sa alabok. Then, tayo ngayon ay, the very main purpose of it, na tayo ngayon ay mag-dominate sa kanyang plano na gagawin na mga material, physical na mga bagay-bagay. That's why ang sabi ng Biblia, after na mag-breath na, nagiging living soul na tayo, naging gano'n na nga tayo, no? Gano'n na tayo ng spiritual, spirit, soul, and body. Now, nilagay tayo sa, nilikha din niya ang lahat-lahat ng mga bagay, mga physical, heaven and earth, nilagay niya, nilikha talaga ng Diyos ang heaven. Minsan, nalito tayo doon kasi kapag sabihin natin ang heaven noon, sa Bible School, pinagdidebatehan po yan doon. What is heaven? Ang heaven daw ay yan ang tirahan daw ng Diyos. Ay ngayon, nung nilikha ng Diyos ang heaven, o nung hindi pa niya nilikha ang heaven, saan siya nakatira? Medyo may karoon ng konting conflict, ano? So, ngayon, nung nilikha niya ang heaven at saka earth, ang Diyos ang naglikha niyan, it is understood, no? Sa ating spiritual na pangkahulugan, nilikha niya ang spiritual na mga bagay at ang mga physical na mga bagay. Heaven speaks of spiritual things. Heaven speaks of mga bagay na mga nasa espiritu. Kapag earth ay patungkol ito sa mga bagay sa physical na kalagayan. So that is heaven and earth. Now ngayon, pag sabihin natin yung tao na spiritual na ginagawa niya, na namumuhay tayo, na dapat nagkakasundo itong spiritual at saka human life natin para ma-dominar natin. When God says, let them have dominion. Kailangan mag-dominion tayo. Dominion is to rule, to domain, to manage the earth. O the physical matters, the physical things, i-manage ng tao. But what happened? Hindi po na-manage ng gusto. Hindi na-manage. Kung saan hitabo, ano nangyari? Hindi na-manage. Man did not recognize, man did not live in the spirit. Hindi po namuhay ang tao sa espiritu, kundi namuhay siya sa kanyang sarili, sa kanyang self, sa kanyang soul. Wala sa spirit. It has been mentioned in Ephesians chapter 2, verse 1, na noon kayo'y mga patay sa inyong pagsasalangsang.
Ibig sabihin, hiwalay, separate tayo sa Espiritu kasi hindi tayo namuhay sa Espiritu. Hindi natin ni-recognize ang sinabi ng Panginoon na mamuhay tayo sa Espiritu, hindi. Kaya mga patay tayo. Dahil patay nga tayo, no, to make the story, shorten the story, to shorten the context, no? Patay nga ang tao sa Espiritu. Kaya kinakailangan ipasok ko diyan ang salitang born again. Kailangan masilang tayo muli sa Espiritu. Ha? Para makita naman natin ang kingdom of God which is the Spirit that is in us. Yun ang ibig sabihin nun. Ha? Kinakailangan isilang tayo muli para makita natin ang kaharian ng Diyos. Kasi maliban na ang tao hindi isilang mag-uli, kundi ibig sabihin, born again, masilang mag-uli. Hindi niya makakita. So, ang mga tao ngayon ay na hindi na born again, patuloy na hindi talaga nila makita ang kaharian ng Diyos. Saan yun? Nasa atin lang. Wala doon sa malayo. Wala sa malayo. The kingdom of God is within us. That speaks of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost that is in us. Yan po ang ibig sabihin. Ngayon, siguro naman hindi mahirap unawain na ang mga tao na namuhay ngayon na hindi nila kinikilala ang Panginoon, ang kaharian ng Diyos. Namumuhay sila sa kanilang sarili. Na ang sabi ng Biblia, seek ye first, dapat unahin natin. Pero kahit anong una mo, kahit anong gagawin mo, hindi mo magawa unless you must be born again. Kaya kung born again na tayo, sino tayo maguli sa Espiritu, ibig sabihin, yung ating muling pagkilala, tanggapin o kilalanin ang banal na Espiritu na nasa ating mga buhay, yun ang kaharian ng Diyos na nasa atin. Ating kilalanin, mamuhay tayo sa loob ng kaharian. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay Romans chapter 14, 14 verse 17, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Diba? Ganun kasimple. Kanina, hindi ko naalala kanina, ngayon naalala ko. Thank you, God. Romans 14:17 pala yun. The kingdom of God is not meat and drink. Ngayon, kapag na-recognize mo na, nakilala mo na, namumuhay ka sa kapayapaan, sa kaligayahan, kagalakan, katuwiran, that is living in the kingdom of God. Ang tao na hindi namuhay sa kingdom of God, hindi mo mapagkitaan ng katuwiran. Hindi mo pagkitaan ng walang kapayapaan sa buhay, wala siyang kagalakan sa buhay. Because only in the kingdom of God, there is peace and joy. Only in the kingdom of God, there is abundance. Wala pa tayong hanapin pa. Wala na tayong hanapin pa. Sapagkat naroon na lahat sa kingdom of God. Yan po ang ibig sabihin, no? Practical lang ito, practical lang. Kita nyo, wala akong binuklat na Bible. Pero since yung mga bagay na yun ay nasa puso naman natin, alam naman natin, nakikita ko naman. Minsan lang medyo nakalimutan ko ang ibang mga talata kung saan, pero andyan sa Biblia. Yun lang po ang masasabi ko patungkol sa kingdom of God. Speaking of kingdom of heaven, in heaven, kingdom of God, iisa lang po yun. When we say heaven and earth, to me, parang hindi ka mahirapan. Huwag na tayo natin pahirapan ng ating mga sarili. Speaking of heaven, let's think of all the spiritual things. Let's think of heavenly things, spiritual things. Let's speak of things that is in the spirit. Speaking of earth, kalibutanon ng mga butang. Yan ang ating mga pamumuhay sa laman. Yan ang pamumuhay natin sa mga physical na sitwasyon sa buhay. Yun ang earth. So, hindi na natin pahirapan pa na palawakin pa o ano man, guluhin natin ang ating isip kung saan yan. Ang para sa akin, isang bagay lang po ang masabi ko. Sabi po ng Juan 14, maniwala kayo sa akin, sabi ni Kristo, believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Speaking about the house, we are the living temple of God.
At dito sa ating sarili, as a temple of God, marami po tayong mansion, marami tayong rooms dito, marami tayong lawak dito. Ang ibig sabihin ng lawak dito ay hindi naman ito physical na lawak. Ang lawak dito ay spiritual. Nang ibig sabihin, yung ating mga spiritual o yung ating mga divine characters, golden attitudes sa ating buhay. Ang isang taong nasa kingdom of God, malawak ang kanyang kaisipan, pagtanggap ng tao, pag-ibig, malasakit, malasakit at katuwiran at lahat. Yun po ang kingdom of God. So, anuman ang sitwasyon natin ngayon, hindi ko naguluhin ang isip ko kung saan ang langit, kung saan ang inferno, kung saan yan. Manalig lang ako sa Ama, manalig ako sa Panginoon Kristo, dahil nangako siya na kung saan siya, naroon ako, naroon tayo, kung saan tayo, naroon siya. So, hindi muna ako mamumuhay na magtingin ako sa malayo, maglingon ako sa tagiliran, sa likuran. Ngayon, mamumuhay ako kay Kristo, kilalanin ko si Kristo, tanggapin si Kristo, maglilingkod ako kay Kristo, yun lang. Kasi ang pangako niya, kung saan siya, naroon ako, kung saan siya, saan ako, naroon siya. Kaya mga kapatid, hindi po ako nakikiisa sa mga doctrinal stance ng mga simbahan kasi sabihin natin magkakagulo, bahala na kung sabihin nila kung ano man mga pangaral. Basta sa akin, basta may Kristo lang ako sa puso, ang tao may Kristo sa puso, for me, enough is enough. Kasi hindi na ako titingin. We will not live in the future, nor we will not live in the past, but we will live in this present situation sa buhay. Today is the time of salvation. Tomorrow is too late for us. Do not live in the past, nor in the future, but live in the present. Mamuhay tayo kay Kristo. Sambahin siya sa Espiritu. Mamuhay tayo sa katuwiran. Mamuhay tayo in the kingdom of God. Maayong hapon sa atong tanan. God bless.